Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Dahil malapit na naman po ang Chinese New Year, yan, syempre naman hindi mawawala ang tikoy. So gagawa po kayo ngayon ng homemade tikoy. Yan po ang aking recipe na ibabahagi sa inyo. Delicious. Okay. Yan, ito nga pala yung time na nagpunta ako sa grocery para mamili ng aming mga kailangan sa bahay. Tapos napansin ko, marami na palang mga tindang tikoy dahil nga malapit na ang Chinese New Year. So may iba-ibang klaseng flavor, iba-ibang presyo, may tag 179, may tag 300 plus. So iba-ibang flavor, may ubi halaya, may pandan, mayroong classic, may chocolate. So sabi ko, gagawa nga ako pagdating sa bahay. So ito nga. So meron itong mga 2 cups natin kailangan na water, na kailangan nating tubig na maligamgam. Din nilagyan ko yan ng 1.5 cup of white sugar. Yan. Tamang-tama lang po yung tamis nito, yung 1.5 cup of sugar. So, kailangan natin ng tubig na maligamgam para po madali po nating matunaw yung ating asukal. Madali matunaw kasi ang asukal pag medyo warm. Yung tubig natin ilagay. Diba? Ito na yung asukal. Pansin nyo? Kasi kung hindi to warm. Then, 4 cups of glutinous rice flour or 500 grams ng glutinous rice flour. Lagyan natin lahat. Kasi, 500 grams itong isang pack. Yan o. 500 grams. Mix together itong ating mga ingredients. Simple lamang po ang mga ingredients na ginamit natin dito sa paggawa ng ating homemade tikoy. At alam nyo ba, may mga flavor din na pwede nyong gawin. Like, kung ayaw nyo po ng classic, gawa po kayo ng ubi na flavor, pandan, sweet corn, muscovado, and strawberry. So, bahala po kayo what kind of flavor na gusto nyo po na ihalo dito. Sa akin po ay classic ang ginawa ko, itong walang flavor. Yan, so madali lang po ang paggawa hanggang sa mahalo nating mabuti. Din dito po kailangan po natin ng yung lalagyan po natin na paglutuan, dapat malagyan po natin mabuti ng oil. Yan. I-brush natin ng oil para madali lang po natin itong matanggal pag maluto na yung ating homemade tikoy. So after na po malagyan lahat ng oil sa mga baking pan natin na gagamitin or yung cooking dish na gagamitin natin, lalagyan natin ito yung mga mixture natin ng tikoy. Then ifa-flatten natin mabuti para maganda po ang pagkaka-shape niyan pag maluto na natin. Then, syempre dapat nakaprepare na po tayo ng ating steamer. Nagpakulo na tayo. Then dito, naglagay po ako dito ng tin foil para po hindi malagyan ito ng tubig. Then, ilagay mo po natin dito sa ating steamer at lutuin po natin ng mga 30 to 45 minutes hanggang sa maluto na po itong ating tikoy. Then, i-check na po natin after 30 to 45 minutes kung luto na. Then pagka malinis na po yung ating tester, ibig sabihin okay na po yan. Then let it cool. Yan, medyo palamig lang ng konti, then i-unmold na natin. Napaka-importante po talaga na maglagay po tayo ng oil, mag-brush ng oil para madali ang pagtanggal nito. Yan. Alisin po natin dito sa ating cooking dish natin na ginamit natin para ma-unmold. Yan, tignan nyo kung gaano kalinis ang ating ginamit. At yan, tignan nyo, ang ganda. At malinis ang ating ginamit na pinaglutuan, hindi po dumikit. Yan po ang kahalagahan ng paggamit ng oil sa pagluto ng mga tikoy. Yan po din. After na po natin na mapa-cool down yung ating ginawang tikoy, i-wrap po natin sa cling wrap. Yan. Then, ilagay po natin ito sa ating refrigerator para ma-preserve po natin. I-store in a refrigerator o kaya sa freezer, pwede din po. Yan, dahil malapit na ang Chinese New Year, pwede po itong pagkakitaan. Pwede pong i-double yung recipe at sa
packaging naman, pwede kayo maglagay sa box at maglagay ng red ribbon katulad ng ginawa ko. Yan, bahala na kayo kung anong packaging ang maganda. Then kung gusto nyo pong kumain na dahil galing ito sa ref, let it cool lang muna ito for few minutes. Then pag okay na, at yan, i-slice na po natin. Yan, napipreserve po kasi ito sa ref. Nagtatagal ng ilang araw. Yan, basta maganda po ang pagkaka-store ninyo sa ref, sigurado naman po hindi siya madaling mapanis. Yan, pag gusto niyo nang lutuin, i-slice na ninyo para i-prepare na natin para lagyan ito ng itlog. Yan. Gusto ko po talaga yung ganito na luto ng tikoy. Yung simple lang, lalagyan ko lang siya ng beaten eggs. So, nag-prepare po ako dito ng 2 itlog. Pero sobra po yan. Mga at least isang itlog lang pwede na. Kasi nagsobra po ako dito ng itlog. So, pwede na, isang itlog lang. At yan, dahil nilagay na po natin dito sa ating itlog na binati, ipiprito na po natin ito sa kaunting mantika. Yan, hindi naman siya kailangan na yung mantika is sinasabi nating deep fry. Hindi siya kailangan. Konting mantika lang. Yan, ipiprito natin hanggang sa mag-golden brown. Mas masarap yung may pagka-crunchy actually. Para sa akin, mas type ko yung medyo luto-luto ng kaunti, yung may pagka-crunchy, yung gilid-gilid. Yan, ipiprito natin. Madali lang po ang pagprito nito. Kaunting mantika lang po ang kailangan natin para sa pagprito ng ginawa natin na homemade tikoy. At alam nyo ba, yung time na gumawa ako nito, meron ako mga bisita ng mga missionaries namin sa church. Then nagustuhan nila talaga yung ating homemade tikoy na ginawa. Natikman nila ang ating ginawa na homemade tikoy. Yan, isang bisita natin na galing Australia, may taga-Africa, at may galing din ng Amerika. At sabi nga nila, ang sarap sister ng ginawa ninyo na homemade tikoy. Sabi ko sa kanila na yung homemade tikoy na to ay special na recipe para sa mga Chinese dahil Mainit pa naman yung sis, magpapasok ako. tikoy will bring good luck the new year. Wow, it's so yummy. This sticky rice cake is so easy to make. Yan, with simple ingredients. So soft and chewy. So gawa po kayo nito at sundan lang po yung steps ng ating ginawa na homemade tikoy. Yan, nagustuhan rin po ni sister from Australia. Yan po si sister. At yan, thank you so much Sister Tembresa for capturing this video. Credits for you. Thank you so much mga missionaries for visiting us. Yan, nagustuhan po namin yung aming inisnack. Kung Hifatchoy, everyone, thank you so much. Bye-bye. Until next time.